aming channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po sa channel ko, please do subscribe, like, and share na din po. So, for today's video, ang isi-share ko naman sa inyo yung ilang mga halaman na naging paborito ko. Maliban sa paborito ko, sila rin yung mga halaman na madaling alagaan, madaling i-propagate, masipag magbigay ng bagong dahon, and syempre, sila rin yung mga halaman na masasabi kong pwede sa mga bagong nagsisimula na maging plant parent or bagong plantito and plantita. So, isa-isahin na po natin sila. So, disclaimer lang guys, yung mga sasabihin ko po sa inyo ay based sa aming experience and hindi po ako expert. So guys, ang ipapakita ko po pala sa inyong mga halaman, lahat ay variety ng philodendron. So, ang unang-unang ipapakita ko po sa inyo ay yung unang-unang halaman din na nagkaroon kami nung nagsimula yung pandemic. So, ito yung Philodendron gloriosum. So, lahat naman sa atin nakakakilala or kilalang-kilala na itong si Philodendron gloriosum. So, ang meron po kami ay yung dark form. So, kung makikita nyo, sobrang ganda ng kanyang dahon and ito po ay dark form. So, ayan. Itong dahon na ito po ay old leaves na and ito rin po ay isa dun sa na-propagate na namin. So, bakit ko masasabi na mabilis magkaroon or mabilis dumami yung ating Philodendron gloriosum? Kasi ito pong pinapakita ko sa inyo ay isa na dun sa na-propagate natin. So, marami na rin po kaming nabenta na galing dun sa mother plant namin. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. Ito po ay bagong dahon pa lang. And makikita mo talaga yung sobrang ganda ng dahon niya. Ayan. Tapos, ito po ay kakapropagate lang namin. Dati ito nung pinopagate ay isang dahon pa lang. Ito lang yung natira sa kanya. And ito na yung tumubo. Tapos ito. Wala pa pong 2 buwan. May mga tumutubo na or pangatlong dahon na ito na tumubo sa kanya. So, ayan. Mabilis lang talaga po silang alagaan. And napansin ko rin po na kapag yung halaman natin ay gumagapang, mas mabilis po silang dumami. Unlike nung pataas yung tubo nila. So, ito. Madaling-madali lang po silang alagaan. Hindi nila kailangan ng sobrang madaming time. So, ito siya. Yan. Sobrang ganda. Kahit malayo yung halaman, mapapansin mo na din talaga yung ganda ng dahon nila. So, ayan. Tapos, ang sunod naman natin ay itong si Philodendron hosibuno. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. Variegated po yan ng mga puti-puti. And, pag matured na din siya, nagbibigay na rin siya ng half moon, yung panay puti dito, yung panay puti po ba yung dahon dito sa kabila or minsan nagiging pure white lang and meron lang kaunting variegation na green. So ito si Philodendron hosibuno po ay mabilis magbigay ng bagong dahon. Kasi ilang linggo lang itong mahabang dahon na to and mapapansin mo na talaga na meron siyang papatubo na bagong dahon. So, wala naman pong special na pag-aalaga sa kanila. Sa lang po namin siya nilalagay dito sa shaded. Dito po kasi ay may mga puno and nilagyan din namin ng net para kapag umuulan, hindi po buo-buo yung papatak sa kanila, mahahati nung net na nilagay natin. Sa pagdidilig po dito sa mga halaman na to, araw-araw rin po silang nadidiligan. Pwede po natin silang araw-arawin diligan kapag katulad nitong pinaglalagyan nila, nakakatanggap din po kasi sila ng direct sunlight, kaya okay lang na araw-arawin diligan. And guys, yung sinasabi ko sa inyong direct sunlight ay yung umagang liwanag lang po. Tapos nakakatanggap din sila sa bandang pahapon pero hindi ganun katagal. Sa amin po, hindi ko ina-advise din na araw-araw diligan, lalo na kapag yung halaman na, yung mga collection nyo pong halaman ay nakalagay sa bright and direct sunlight. Kasi kapag ganun, maaari po kasing mag-suffer sa root rot yung ating halaman. Maliban na lang kung katulad nito na natatamaan sila ng sikat ng araw na tumutulong para mas mapabilis po matuyo yung
soil na pinagtataniman nila. Tapos po pag pag ang gamit po nating mixed soil sa ating mga halaman ay coco peat, wag po natin aaraw-arawin diligan, lalo na yung hindi nasisikatan ng araw. Kasi tagal po matuyo, kaya wag aaraw-arawin. Pwede po kayo mag-araw-araw ng dilig kapag ganito yung pinaglalagyan na nasisikatan sila ng araw. So, ayun. Ito si Philodendron Hosebuno. So, ayan. Sobrang ganda. Tapos, ang susunod ko naman pong ipapakita ay ito. Isa rin sa napakaganda. Ito po ay si Philodendron Florida Ghost. Ayan. Sobrang ganda. Ito po ay bagong dahon lang. Ilan linggo pa lang po ito, pagka-unpearl, meron na rin po agad siyang tumutubo na panibagong dahon. So, kaya maliit pa lang po sila and sobrang laki ng lagayan kasi pinopagate na po namin ito. Kaya masasabi ko talaga na sobrang mabilis po silang paramihin and sobrang bilis lang din po mag-produce ng dahon. Kasi masasabi ko, ilan na po dito yung na-propagate namin. And ayan. Ayan, kaya masasabi ko guys, ito yung pinopagate namin. And ayan may mga tumutubo na rin po siya na bagong magiging dahon. Ayan. Ito rin po yung isa. So, yan. So, ayun guys. Pare-parehas ng may tumutubong bagong magiging dahon, and itong pinanggalingan niya is meron na rin siyang bagong papasibol or papa-unpearl na dahon. Kaya kahit medyo may kamahalan po ito, mabilis siyang mag-produce ng dahon. Kaya sinasabi ko po dun sa iba kong vlogs na kaya yung ibang halaman ay mahal kasi matagal siyang i-propagate and matagal po magkaroon ng panibagong dahon. Pero except na po itong si Florida Ghost kasi kahit mahal siya, mabilis siyang paramihin and mabilis po siyang mag-produce ng dahon. So, sa pagpe-fertilizer naman po, ang ginagamit lang namin karaniwan dito ay Osmocot. Ayan, mapapansin nyo yung mga bilog-bilog na yan. Yan lang yung karaniwan nilalagay namin. And minsan, naglalagay rin po kami ng organic fertilizer na mabibili nyo po sa Agrify Philippines. Meron po silang shop sa Shopee. So, ayun. Organic po yung ginagamit din namin pag minsan itong ito pong Osmocot. So, ayun. Pero hindi naman po buwan-buwan kami naglalagay ng fertilizer kasi itong mga itong mga philodendron, hindi naman nila kailangan ng ganung kadaming fertilizer. So, ayan. So, ito po yung sunod natin. Si Philodendron Plowmanii. So, ayan. Maganda rin po ang dahon nito, lalo na kapag nag-matured na. Ayan. Ganyan po. So, ito pong pinapakita ko sa inyo ay galing na rin po ito sa propagation. Meron po kami dyan. Meron po kaming meron pong mother plant ito. Ito po yung pinakang mother niya. Ayan. Ito po yung pinakang mother nito. So, mapapansin nyo, mas maliit yung dahon niya. Kasi parang nagsisimula pa lang din po ulit itong ating mother. Nakuhaan na kasi natin siya ng mga putol-putol na node. So, ayan. Ito na yung naging mga babies niya. Ito. Tapos ito. Ayan. Meron pa doon yung pinakang mas malaki yung dahon or yung mas matured na dahon na. So, ito, mahal to, pero isa rin po siya sa mabilis i-propagate and mabilis magbigay ng bagong dahon. So, madali lang din po talaga. Halos yung pinapakita ko po sa inyong mga philodendron ay pare-parehas lang din po yung pag-aalaga na ginagawa namin sa kanila. So, kung tatanungin nyo naman po ako kung ano yung gamit naming mix soil sa kanila, ang gamit lang po naming mix soil dito ay pinaghalong coco peat, rice hull, and garden soil. So, yun lang po yung ginagamit namin. Kaya okay lang po na araw-araw madiligan yung aming mga halaman kasi hindi po siya pure coco peat. So, ayan. Ang alam ko rin po kaya
kaya ganun kabilis sila mag-produce kasi ito pong si Philodendron Plowmanii ay gumagapang. So, ayan. Tapos, ano pala guys, kapag yung mga gantong halaman pinopagate mo, mapapansin mo sa kanila na araw-araw silang lumalaki. Araw-araw na may progression yung kanilang paglaki. So, ito po si Philodendron Plowmanii. Kahit ito po ay may kamahalan, pwede rin po itong maging beginner plant kasi nga ito po ay sobrang dali lang din alagaan. So, ang sunod naman natin ay itong isa rin sa pinaka-paborito ko. Ito po ay Philodendron Brazil. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. Ayan, no? Hindi po siya pure green. Ito po ay may yellow-green na kulay or variegation. Tapos, ayan. Ayan, no? Sobrang ganda. Lalo na po kapag malaking-malaki na yung dahon niya. And ayan, katulad ng sinabi ko, lumalaki din po talaga yung mga dahon nila. Lalo na po kapag yung ating Philodendron Brazil ay may pinagkakapitan katulad ng ating pole na ito. So kahit anong pole po ay pwede nating gamitin. Pwede rin po tayong mag-DIY ng bunot ng niyog. So ayan. And ito po ay isa rin sa pinakamabilis paramihin. Kasi marami na rin po kaming propagation nito and bilis po niyang mag-produce ng panibagong dahon. Ayan, mapapansin nyo po. Ito yung bagong dahon niya and ito, meron na ulit siyang bagong papasibol na dahon. Ayan. So, ito po, kapag po tayo mag-aalaga ng halaman, di ba lagi naman tayo bumibisita sa kanila? Kapag po meron, hindi ko po talaga to tinanggal para makita nyo. Kapag po may nakita kayo mga sumisibol na mga damo-damo na kaganito na hindi tulad nitong halaman, so tatanggalin nyo po yan. Kasi itong mga damo na to ay kumukuha pa yan or umaagaw pa ng nutrients na dapat mapapapunta doon sa ating halaman. So, hindi ko lang po tinanggal kasi gusto kong ipakita sa inyo. Kahit anong halaman po na nakikitaan nyo ng mga tumutubong damo, tatanggalin nyo po yun. So, ayan. Tapos pala, kapag yung halaman natin ay medyo nagkukulang na sa soil, dadagdagan po natin kasi kapag po may bagong dagdag tayo na soil sa kanila, mas mabilis din po siyang tubuan ng bagong suwi. So, ayun. Tapos po pala, kapag po tayo ay may mga pole na ganito, kapag po tayo magdidilig, hindi lang po dito sa soil. Didiligan din po natin itong pole na to para yung mga nakakapit po sa kanyang ugat ay makasipsip din po ng tubig. And yung mga pole din po ay meron silang micronutrients na makakatulong dun sa ating mga halaman. So, kapag ganito din po, kapag mga ganitong tag-init, kailangan din po na magmi-misting tayo. Lalo na yung may mga aerial roots. Kasi kapag nagmi-misting po tayo, nakakatulong yun para mag-promote ng panibagong ugat dun sa ating halaman. And kapag gano'n, nakakatulong din yun para mag-produce ng panibagong dahon. So, maganda rin po ang pagmi-misting. Pero kapag gabi, huwag po tayong magmi-misting, lalo na kapag yung mga halaman natin ay nasa loob ng ating tahanan. Iwasan po natin ang pagmi-misting kapag gabi. So, ayan. Isa rin to na pwedeng beginner plant. Ayan. May po ako sa inyo, may hindi ako ipapakita na isa rin talaga sa paborito ko na lagi kong binabanggit. Yung po yun, yung Philodendron Melanocrysum. Kaya hindi ko mapakita sa inyo yon kasi si Melanocrysum ay isa sa pinakamabagal magbigay ng bagong dahon at isa rin sa mabagal lumaki. Kaya hindi ko siya sinama dito sa ating vlog. Pero isa po yun talaga sa pinakapaborito ko. So, nandito na tayo sa Philodendron Subbastatum. So, ayan. Sobrang lalaki na ng dahon niya. Ayan, no? Ayan. Kung dadangkalin nyo, ganyan na siya. Isang dangkal at kaunti. Ayan. Sobrang laki na. And ito pong si Philodendron Subbastatum ay na-propagate na namin.
So, ayan. Ito rin po ay isa dun sa mga halaman na matagal tumanda or matagal manilaw yung dahon. So, ito yung pinakang old leaves niya. Ayan. Tapos, kapag matanda na siya, ganito na yung itsura niya. Ayan. Kapag may nakita na po kayong mga naninilaw na ganitong dahon dun sa ating halaman, huwag po kayong matatakot na baka nagro-root rot na siya. Kasi, isa rin po yun sa sign na nagro-root rot yung naninilaw yung dahon. Pero ito, sign po ito na old na yung dahon niya. So, pwede na po natin itong tanggalin para yung sisip-sipin niyang nutrients ay dito na lang mapunta dun sa mga bagong dahon niya. So, ito rin po yung isa sa halaman na mabilis mag-produce ng dahon. So, ayan. Ito, kakaano lang din po nito. Kaka-unpair lang niya. And, ayan, mapapansin mo, meron na siyang bagong papasibol ulit na dahon. So, sobrang dali lang niyang, sobrang dali lang niyang lumaki. Araw-araw may pagbabago dun sa ating halaman. So, ayan. Ito si Philodendron subbastatum. And ganito yung likod po niya, oh. Ayan. Ito, araw-araw din namin tong nadidiligan. Lahat itong mga nakahilirang halaman na to, nadidiligan po sila araw-araw kapag nagdidilig dito sa garden. So, hindi namin siya nakakaligtaang diligan. So, ayan, tinatanggal ko lang yung mga damo-damo na maliliit. So, ayan guys, naipakita ko na po sa inyo yung ilang halaman na naging paborito ko. Kasi kaya ko rin sila naging paborito. Unang-una na dyan, sobrang gaganda ng mga dahon nila. Pangalawa, madali silang alagaan. Tapos, ang sunod, madali silang i-propagate. And, ang isa pang kagandahan dito, mabilis silang mag-produce ng panibagong dahon. Kaya nga lang po, etong mga pinakita ko sa inyong halaman ay medyo pricey. Pero pwede rin po itong maging beginner plant kasi nga sabi ko madali lang po talaga silang alagaan. Walang espesyal na pag-aalaga sa kanila. Kung ano yung pag-aalaga na ginagawa namin doon sa iba, ganun din po yung ginagawa namin dito sa mga ipinakita kong halaman. So again guys, disclaimer lang po na yung mga sinishare ko sa inyo ay based sa aming experience. And yun po kasi talaga yung nauobserbahan ko na sobrang madali silang magbigay ng panibagong dahon. So, ayun lamang guys. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po. And hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching. Bye!